Sino ba iyang walang malay? Naku, baby, huwag kang umiwas. Buti na lang ay ligtas ang baby. Tumayo ka, may usap tayo. Hoy, di ba tayo? Dapat dahan-dahan lang. Ang sipag mo para sa 10,000. Hindi ba yan ang gusto mo? Ang lakas ng loob mong lagyan ng gamot, ang pinuno ng Dew Conglomerate. Siguradong pagbabayarin kita. Maganda ang katawan. Ang pangangatawan ng magiging baby ay malamang malusog. Babae, hintayin mo. Malalate na tayo sa morning meeting. Kita-kits na lang. Hindi pa rin nahanap. Boss Go, tinanggal ng kalaban. Lahat ng footage sa hotel. 100 piso lang ang nakuhanan. Ang yabang. 100 pisong tip ang sinabi. Hanapin pa. Opo. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba maganda ang katawan ko? Hindi ba ako nag-effort? Paano naglakas loob yung babaeng yon? Sobrang busy sa trabaho, walang oras pumunta sa ospital. Bilangin ang mga araw. Malapit na siguro ang baby. Kailangan kong magsikap pa para kumita. Huwag kang mag-alala, baby. Sir Guo. Pasensya na, pasensya na. Paano ko naakit ang masamang espiritong ito? Gulin, ang kasalukuyang presidente ng Grupo Gushay. Mukhang tao sa labas, pero aso sa loob. Gwapo at kaakit-akit. Sa totoo lang, kinamumuhian siya ng mga tao at aso. Mahilig sa sarili at matalas ang dila. Listahan ng mayayaman at listahan ng mga baliw. Laging numero 1. Wala yan. Ang aking Italianong suit na gawa sa kamay. Anong departamento mo? Napakawalang ingat mo naman. Sir Gu, ako ang hepe ng departamento ng marketing, Jayang Wansin. Ngayon, medyo masama ang pakiramdam. Ang halaga ng suit. Bawasan sa kanyang sweldo. Ang pinaghirapan kong pera. Kung ang sarili mong katawan ay hindi mo maalagaan ng maayos, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Sir Gu, naalala ko. Alam ng lahat, kung ang mga manggagawa ay ayaw mabaliw, kailangan ituring ang boss na parang aso. Ang aso ay kumakahol, hindi naririnig. Ang mga empleyado ng Gushay, kumakatawan sa imahe ng grupo. Mula ulo hanggang paa, dapat profesional. Manager Jam. Ang Gushi ay kumukuha ng mga elite. Hindi mga tita na nagwawala sa kumpanya. Sir Gu, naalala ko. Papalitan ko agad ang aking sapatos. Ang aso ay kumakahol pa rin. Kalmahin lang. Ang pamantayan sa pagre-recruit ngayong taon, itaas pa ng kaunti. Oo, siguradong papagawa ko sa HR. Mahigpit na kontrolin. Kung ang aso ay walang tigil, magwawala at magkakagulo. Tama si Sir Gu. Tulad ng mga mabaho ang paa at mahilig maghubad ng sapatos. Mga mabaho ang katawan at ayaw maligo. Mga mabaho ang hininga at ayaw magsipilyo. Lahat ay hindi dapat kunin sa Gushay. Manager Jang, alagaan mo ang sarili mo. Paano niya nalaman na mabaho ang paa ko? Xing, anong nangyari sa iyo?
Hindi mo ba talaga ginawa para sa performance? Samahan ang mga kliyente. Napabuntis ka, no? Si Jiang Wansing pala ay isang babaeng naghahanap ng sugar daddy na magulong ang personal na buhay. Ayusin mo to. Ang Gu Corporation ay hindi lugar para maghanap ng shortcut ang ilan. Opo. Tawagin niyo akong Supervisor Jiang. At saka, kung may delusyon ka, magpagamot ka. Nagtataka lang ako. Xinye, dahil iniwan kita. Sino pa ang kukuha sa'yo? Ate Xingxing, hindi ba't hiniwalayan ka? Sino ang tatay ng batang to? Tatay mo. Ano? Gusto mong hatiin ang mana? O magbibigay ka ng angpao? Ikaw. Ha! Jiang Wanxing, maghintay ka. Kakasira ko lang sa boss. Kailangan ko nang maghatid ng dokumento. Ang buhay ng isang alipin ay talagang mahirap. Yung babae nung gabing yon, saan ba tumakbo? Pasok. Bakit ikaw na naman? Presidente Gu, ang dokumentong ito ngayon, kailangan ninyong pirmahan. Ikaw na isang supervisor, bakit ikaw ang naghahatid ng dokumento? Lumabas ka. Ang sweet ng ngiti, baka gusto niyang makipagrelasyon sa akin. May girlfriend na ako, matagal na. Kahapon, minura mo si Xiao Wang. Nung isang araw, minura mo si Xiao Song. Nung nakaraan, tinanggal mo sila uli. Sino pa ang tangang gustong maghatid ng dokumento? Ang baba ng investment return rate. Sa susunod na buwan, kung ganito pa rin ang performance ng departamento ninyo, lahat kayo tanggal. Sige po, Presidente Gu. Ang mental pollution ngayong araw ay sa wakas natapos na. Wanxing. May kailangan ka ba, Manager Qin? Xing, kailangan ba nating ganito? Inatasan ako ni Secretary Go na imbestigahan si Jiang Wanxing. Mabuti pang samantalahin ang pagkakataong ito para mapilitan siyang umalis at gawing supervisor si Wei Wei. Makakakuha pa tayo ng dagdag na pakinabang. Simula nung magtaksil ka sa akin kay Lin Wei, sa sandaling iyon, wala na tayong pag-uusapan. Xing, pero pwede pa rin tayong maging magkaibigan, di ba? Ha, sabi ni Lin Wei, buntis ka raw. Wala kang pakialam. Mahirap sa marketing department. Kung talagang buntis ka, mag-resign ka na sa trabaho, magpahinga ka at alagaan ang pagbubuntis. CJ, kung gayon, kayong dalawa ni Lin Wei ang magbigay ng pera. Hindi. Bakit kami? Bakit ka nagkukwento ng kung ano-ano? Jiang Wanxing. Huwag mong kalimutan, ako ang boss mo. Kung ayaw mong mag-resign, pumunta ka sa bodega at buhatin ng mga materyales. Kung may oras ka, tingnan mo ang company group chat. Nagkakagulo ang lahat sa paghula. Kung sino ang ama ng sanggol sa tiyan mo. Naku, baby, huwag kang umiwas. Ikaw pala. Babaeng manloloko, pagkatapos ng isang gabi, takbo agad. Dito ka pala nagtatago sa Gu Corporation. Itaas mo ang ulo mo. Tumigil ka. Nahuli rin kita. Babaeng tumakbo pagkatapos magbihis. Sugal na lang. Ginoong Gu talagang. Hindi ko sinasadya. Ginoong Gu. Hindi sinasadya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala nito sa isang taong 33 taong single? Ganito ba kalambot ang mga lalaki? Nasira na agad. Saan ka nakatingin? Tanghaling tapat, ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Ginoong Gu, pakiusap. Patawarin ninyo po ako. Kalimutan na ninyo ito.
Gusto mong kalimutan kita? Depende sa ipapakita mo. Kung empleyado siya ng Gu Corporation, tiyak matagal na siyang may gusto sa akin. Siguro natatakot siyang habulin ko, kaya siya tumakas. Siyempre. Ang iyong kahinaan, pangako ko, langit at lupa, at ang mga netizen lang ang makakaalam. Tumayo ka na. Kung saang departamento man siya, ilipat mo muna siya sa tabi ko, baka kasi makatakas ulit. Pangalan, Jiang Wanxing. Posisyon, Head ng Marketing Department. Diyos ko, ang babae sa 808. Paano naging si Jiang Wanxing, ang gold digger? Ang aking karangalan. Ang aking magandang reputasyon. Nasira lahat ng isang gold digger. Ginoong Gu, wag po kayong mag-alala, pananagutan ko ito. Huwag kang mangarap. Sa isang nunan lang, paano matitiyak na ang babae sa 808 ay si Jiang Wanxing? Nababaliw na talaga ako. Ginoong Gu, talaga po bang? Hindi na kayo pupunta sa ospital? Hindi na. Nagawa mo na ba ang revised proposal? Natapos mo na ba ang trabaho mo ngayon? Naasikaso mo na ba ang mga kliyente? Ngayon din, magtrabaho ka na. Ayun, ganyan dapat. Sandali, ang mga materyales ko. Papapuntahin ko si Guyan para magbuhat. Anong ipinagmamalaki mo? Kung masira mo, kayang-kaya mo bang bayaran? Sa totoo lang, pwede naman akong maghintay. Ang boses na ito. Parang boses ng babae noong gabing yon. Boss Gu, ano ang sinabi mo? Wala, magtrabaho ka na. CJ, Nagkataon lang kaya, kung siya nga talaga yun, eh di ako yung tangang niloloko ng babaeng pera. Hindi pwede yon. Sa ugali niyang nagbigay lang siya ng 100 piso sa akin. Hindi siya maaaring maging ganyang klaseng babaeng pera. Anong nangyari, Secretary Gu? Boss Go, lumabas na ang listahan ng outstanding employees ng last quarter. Sa marketing department, si Jiang Wanxing. Pero kumakalat ang chismis, nabuntis siya ng hindi kasal. Ano sa tingin nyo? Ipagpaliban muna natin. Nga pala, imbestigahan mo nga kung pumunta si Jiang Wanxing sa Hotel Huangtu ng gabing yon, June 8. Kung pumunta nga si Supervisor Jiang, edi matutuwa ang lola nyo. Tumahimik ka. Walang apo. Opo, Boss Go. Guyan, wala ka bang ginagawa? Halika rito, ayusin mo ang mga materyales. Ngayon na. Hindi ko kukunin ang isang bata na hindi bunga ng pagmamahalan. baby, salamat sa pagpili sa akin bilang nanay. Ngayon, oras na para bayaran ang biological father mo. Xiao Jiang, kung maging importante ka dahil sa anak, tulungan mo naman ako sa sales target. Babaeng pera, ang dami mong kliyente. Naaalala mo pa ba kung sino ang ama? Xing Xing. Mas masahol pa ang chismis kaysa tigre. Mag-resign ka na habang maaga. Baby, ulila ang nanay mo. Nang dumating ka, saka lang ako nagkaroon ng tahanan. Ang ibang mga problema, maliit lang yan. Lahat yan, kayang-kaya ng nanay mo. Lin Wei, binibigyan kita ng kalahating oras para humingi ng tawad sa group chat. Kung hindi, ang mga litrato ninyong magkahawak kamay, naghahalikan, at natutulog sa iisang kama ni Kinyi, ipapakita ko sa buong kumpanya. Huwag kang mag-alala, baby. Hindi hahayaan ng nanay mo. Nasaktan ka ng sinuman. Boss Go, noong gabing nalasan kayo. Nakita sa CCTV ng lobby ng hotel, si Jiang Wanxing. Ano? Tumigil ka. Burahin mo ang mga litrato. Bakit? Bakit? Dahil nagtatrabaho ka sa ilalim ni Chinye. Maaari siyang anumang oras. Wala siyang ganoong kapangyarihan. Lin Wei, maging kabit. Huwag kang magpakapalagay loob. Ayaw mo ng mabuti, masama ang gusto mo. Sir Gu, Gulin, dumating si Sir Gu para maging hukom. Ang Gu Group ay ipinagbabawal ang awayan. 1,000 piso ang multa sa mga lalabag. Jiang Wanxing, pumunta ka sa opisina ko.
Sir Go, nagkamali lang ako sandali. Siya ang hamiya sa akin. Salesperson Lin, halika at magbayad ng multa. Salesperson Lin, magbago ka ng mabuti ha. 10 minuto na lang. Jiang Wanxing, nakatayo ka dyan parang troso. Papunta na. 1 segundo lang ang ganda. Hindi tamang pag-ugali, mapagmahal sa kayamanan, nagtutulak sa taong nahuhulog. Karapat-dapat bang makipag-away si Jiang Wanxing sa babae sa kwarto 808? Kailangan kong subukan ulit ang kanyang boses. Nais ng kumpanya na mag-develop ng bagong AC character. Naghahanap kami ng angkop na boses. Ang kumpanya ay nag-iisip na akma ako. Ang sahod, ang benepisyo, ang panganib, wala kang sinasabi sa kahit ano. Hindi pangako, kundi paninisi. Pinag-aalinlanganan mo ba ang paningin ng kumpanya? Paano naman? Ikaw ang pinag-aalinlanganan ko. Nagpakumbaba na nga ako at binigyan siya ng mahalagang trabaho. Hindi ba dapat siya lubos na nagpapasalamat? Walang utang na loob. Simulan. CJ, Isa pang pag-verify, ituring na lang natin na nag-aalis ng isang maling opsyon. baka naman, gusto niyang ipilit sa akin ang paglilipat ng trabaho. Sir Go, para sa kapakanan ng Lin family, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. May ideya na ako. Na-record na. Opo, Boss Q, uwi na muna ako. Hintayin mo. Wala kang common sense sa trabaho. Kaya pala shortcut lang ang alam. Kapag may asong tumahol, dami agad problema. Hoy, hindi ba dapat dahan-dahan lang? Mayroon pa tayong. Ayan na nga, nagkamali ako ng pagkakarinig noong nakaraan. Jiang Wanxing, Ha? kung matutulog ka, sa bahay ka matulog. Lumabas ka. Pasensya na po, Boss Q. Boss Go. Listahan ng mga outstanding employees last quarter. Kinukulit na tayo ng finance. Tanggalin si Jiang Wanxing. Ang iba, tulad ng dati. Hala. Boss Go, kay Supervisor Jiang. Parang sobrang napapansin mo siya. Baby, tayo, wag na nating pansinin ang mga tanga. Boss Go, para sa kapakanan ng Lin family, bigyan mo na ako ng isa pang pagkakataon. Anong ginagawa mo dito? Lin Wei, pumasok na ang oras. Sa group chat, humingi ka ng tawad sa akin. Imposible. Kung meron ka, kung may litrato ka ng pagtataksil ni Chinye, matagal mo nang ipinakita yon, para ay blackmail kami. Wala talagang litrato. Pero, meron ako nito, script para sa boses ng isang AC character ng Q Group, na may milyon-milyong followers. Kung magiging successful ito, sikat ka na. Sa buong kumpanya, parang ikaw lang ang nag-aral ng broadcasting, di ba? Oo nga, ito ay, parang ginawa talaga para sa akin. Hoy, Hoy, anong ginagawa mo? mag-apologize ka. Sige, ipopost ko na ngayon. MS, Jiang, pasensya na po. Noong gabing yun, mali ang room number na ibinigay ko sa inyo. Sinong matulugan ko? Paano nangyari to? Wala ka bang sense of responsibility? Binablock pa ako. Ano bang high quality man na yan? Kailangan kong imbestigahan, impormasyon tungkol sa tatay ng baby. Hello, tanong ko lang po, yung gabi ng June 8, nag-check-in po sa hotel ninyo. Sino po ang guest sa room 808? Ah,
Hindi po pwedeng i-disclose. CJ, paalam. Wala nang silbi ang lahat ng test report na ito. Paano kung may sakit ang tatay ng baby? Paano kung hindi matalino? May sakit tapos hindi pa matalino. Ano nang gagawin ko? May nang aasar sa akin sigurado. Malamang si Jiang Wanxing yon. Gu Corporation, 2025. Second quarter outstanding employee list. Yung tungkol sa tatay ng bata, ipagpaliban muna. Titingnan ko muna ang bonus para makabili ng dagdag para sa baby. Nasaan ang pangalan? Nasaan ang pangalan ko? Gulin, paano mo na itanggal ang bonus ng isang nanay? Huwag kang pumasok. Nagtatrabaho si Boss Go. Papasukin niyo ako. Pasensya na, Boss Gu. Noong nakaraang buwan, ako po, ay napili bilang outstanding employee. Pero wala ang pangalan ko sa listahan. Nakasalalay dito ang 30,000 pesos na bonus. Kaya kailangan kong magreklamo sa inyo. Sa madaling salita, pera lang ang habol mo. Ang listahan ay desisyon ng kumpanya. Hindi pwedeng baguhin dahil lang ayaw ng isang tao. Ito ang performance ko last quarter. Sa buong marketing department, palagi akong number 1. Hindi ko maintindihan. Manager Jiang. Ang outstanding employee sa Dew Corp, kailangan ding maganda ang karakter. Yung mga chismis sa company group chat, kahit na-clarify na, hindi ibig sabihin wala ng epekto. Boss Q, naiintindihan ko na. Nabaliw ako. Nagsalita lang ng konting maayos ang boss. Akala ko tao na siya. Boss Go, tingin niyo po, ang boses ko ba, ay bagay sa bagong IP character ng kumpanya. Ikaw pala ang boses sa voice recorder. Si Jiang Wanxing. Boss Go. Bakit pa ako sumunod? Mapanlin lang si Jiang Wanxing, nakalusot sa audition. Hindi naman siguradong siya yon. Parang umiiyak siya. Masyado kaya, akong naging harsh. Nagkakamali lang siguro ako. Dagdagan ng 1,000 ang renta. Kung ayaw mo, edi huwag. Diyos ko, saan ka ba? Nasaan ka na kasi? Aray. Lene, isang babaeng gustong mag-shortcut para yumaman. Nagising na sa katotohanan. Ano pang aaliwin dyan? Sir Guo, yung babae sa room 808 na hinahanap ninyo. Tumawag para magtanong, tungkol sa inyo. Ito ang numero niya. CJ, itong babaeng ito, 2 buwan nang nawawala, ngayon lang nagpakita. Sandali, paano kung si Jiang Wanxing nga talaga siya? Jiang Wanxing. Natanggal ka sa outstanding employee. Malungkot ka na? Hindi naman. Huwag nang mag-alala, Manager Kin. Ay nako, ang mga babae, kapag nabuntis na, madaling itakwil sa trabaho. Kaya nga, mas mabuti pang umuwi ka na para mag-alaga ng bata. Itong si Kinye, sa harapan ay mabait. Pero sa likod, ganito siya manira ng Dew Corporation. Jiang Wanxing, nababaliw ka ba? Ako ang boss mo. At ex-boyfriend mong ng babae. Ginagamit ko ang posisyon ko para maghiganti. Anong problema? Ikaw. Anyway, anong ikaw? Wala ka bang nanay? Hindi ba nagtatrabaho ang nanay mo? Hindi ka ba tataba? Ako. Bruha ka talaga. Buntis ka na nga, pero hindi mo alam kung kaninong. Kalbong tanggang lalaki ang ama. Akala mo ba, hindi kita kayang pagalitan? Hindi ako mag-gym, hindi ako kukuha ng membership, hindi ako maglo-load. Yung babaeng yon,
Si Jiang Wanxing na pala talaga. Boss Go! Gulin. Boss Go! Ngayong supervisor na si Jiang Wanxing, nanapak siya ng superior, kailangang. Mabigyan ng mahigpit na pagsaway. Ha? Napakalalim ng balak ni Jiang Wanxing. Kailangan kong palapitin ang relasyon namin. Titiyakin ko muna kung totoo ang bata. Tapos susubukan ko kung alam niya na ako ang kasama niya nung gabing iyon. Hahaha. Matalino po talaga si Boss Gyu. Sisiguraduhin kong magsisi ako ng husto. Hindi ko talaga sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Mabuti naman kung alam mo. Ang daldal mo. Talagang hindi pa rin nawawala ang balak mo sa akin. Boss Go! Hindi patas ito. Pinag-aalinlangan mo ba ako? O nagpalit na ba ng may-ari ang Gyu Corporation? Hindi po. May pera lang. Akala mo hari ka na. HMP. Boss Gyu, kanina po, tumawag kayo sa cellphone ko, may kailangan po ba? Tumawag ako sa'yo. Para pag-usapan ng proyektong bilyon-bilyon? Jiang Wanxing. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano po ang utos ni Boss Go? Ikaw pa ang mag-uutos? Boss Gyu. Pero kanina, rinig na rinig ko ang cellphone mo. Malakas ang eko, mahina ang pandinig mo. Magpatingin ka na, maagang maaga pa. Sabi ko na nga ba, imposibleng. Espesyal ang trato ni Boss Go kay Jiang Wanxing. Tama po kayo, Boss Gyu. Yung bayad sa doktor, sagot ba ng kumpanya? Bahala na siya sa trip niya. Kikita ako ng malaki. Sagot, mas mabuting magpa-komprehensibong check-up ka. Lalo na ang utak mo. Kailan pa nagkaroon ang Go Corporation ng ganyang benepisyo? Sige po, Boss Gyu. May pera na. Magpapa-prenatal check-up ako ng pinakamahal. Nagmungkahi si Jiang Wanxing na magpatingin sa ospital. Nagpapahiwatig kaya siya sa akin, nabuntis siya. Ang bayad sa doktor na ito ay sustento. O kaya ay bigay kaya. Gusto kaya nitong babae na pilitin akong pakasalan siya? Boss Go! Ang kontrata para sa paglilipat ng pwesto ni Supervisor Jiang ay nahanda na. Baguhin. Napakalapit ng Shenzhen, makakauwi siya kaagad sa loob ng ilang oras. Hay, Boss Go! Ang pagbebenta ng tao, huwag naman po sana. Ano ba iniisip mo? Ako ang biktima. Hay, Boss Go! Kung talagang buntis si Supervisor Jiang, magiging masaya ang pamilya ninyong tatlo. Guyan. Nagpakasal ang mga magulang ko dahil sa negosyo. Namamatay sila sa aksidente dahil sa away. Ang ganitong wala sa pagmamahal na wakas. Dapat ko pa bang hayaan na maulit sa susunod na henerasyon? Paumanhin po, Boss Go. Mali ako. Triplihin ang benepisyo. Ipadala mo siya sa Antarctica para magpakain ng penguin. Eksklusibong prenatal check-up. Iba talaga. Kahit sino pa ang ama ng bata. Ipapanganak ko ang aking baby. Jiang Wanxing, buntis ka, wala kang lakas. Ibigay mo ang client files kay Weiwei. Salamat, Ate Xing. Mama Limos, pumunta ka sa ilalim ng tulay. Huwag kang magwala dito. Hoy! Jiang Wanxing, pinapabayaan ka ng kumpanya. Dapat naman, isipin mo rin ang kumpanya kahit papaano. Kinyi, ang kinatatayuan mo. Apelyido ay Gyu. Hindi Kin. Supervisor Jiang, ikaw ang hindi makaintindi. Huwag mong isipin na dahil pinuri ka ni Mr. Go. Ibig sabihin mahalaga ka sa kanya. Weiwei ah. Ang utak ko, ayos lang. Siya. Naligo siya sa pabango. Iniligtas ko siya. Nagmalaki pa siya sa akin. Nagpapakute lang. Mr. Go. Kahapon ko lang sinabi.
Ipinagbabawal ang workplace bullying sa G-Group. Kayong dalawa, Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Seryoso akong haharapin ito. bawasan ng 5,000. Mr. Go. Si Jiang Wanxing ang may kasalanan. Siya mismo ang nahulog. Wala akong kinalaman doon. Naiintindihan ko, Mr. Go. And, Gyu, ano po ang kailangan ninyo? Kahapon ko lang siya niloko. Baka nagtampo na? Supervisor Jiang, kumusta ang resulta ng medical check-up mo? Salamat sa pag-aalala, Jim Ligu. 2 buwan ng buntis. Ako at ang baby ko ay maayos naman. Buntis ka talaga. Hindi kaya si Gulin ay katulad ni Kingye. Ayaw sa buntis? Buntis si Supervisor Jiang. Malamang, mas magiging interesado ka na sa pag-aalaga ng pamilya, di ba? And, Gyu, ang mga babaeng empleyado ng Gyu Group, mula nang mabuntis, hanggang sa mga anak, ay nanatili sa kanilang trabaho. Wala akong pinagkaiba sa kanila. Makakabawas ng konting atensyon ang pamilya. Pagkatapos noon, mahirap na para sa kanila na umasenso pa sa karera. Ganito, hindi ba ito ikinababahala ni Supervisor Jiang? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi. Lene, para sa mga taong pera lang ang mahalaga. Walang halaga ang bata. Ganoon ang mga magulang ko. Ganoon din si Jiang Wanxing. Kanina, inasahan ko pa na kahit kaunti ay iba siya. Habang mas tumataas ang posisyon ko, mas magiging maganda ang kinabukasan ng baby. Hindi naman ako tanga. Ang batang ito, talagang hindi dapat ituloy. Ang paglipat ng posisyon na ito, hindi. Ang kontrata ng promosyon. Manager Jiang, ay tiyak na magugustuhan mo. 10,000 piso ang sahod kada buwan, hiwalay pa ang komisyon. Mga damit at sapatos ng baby, gatas at diaper, kayang-kayang bilhin lahat. Weekends off. Sakto, para sunduin at ihatid ang baby sa school. 9 hanggang 5 ang oras. Kailangan din nating simulan ang mga bonding activities. Manager Jiang, ano ang masasabi mo? Kung hindi niya nalaman na ako ang kasama niya nung gabing iyon, sa kanyang pagiging pera-pera, imposibleng hindi siya matukso. Talagang maganda ang alok. Pero ako, sa kumpanya, wala namang gaanong naiambag. Muntik na akong maloko ng magandang alok na ito. Ang ganitong swerte, mapupunta ba sa akin? At tiyak na hindi galing kay Gu ang kuripot. Baka naman, may napansin na siya. Masyado kang mapagkumbaba, Manager Jiang. Ang performance mo, taon-taon ay, nangunguna sa marketing department. Ang kontratang ito, ay nararapat sa iyo. Ako, isang taong hindi man lang, nakakakuha ng outstanding employee. Hindi talaga ako karapat-dapat. Sinabi mismo ng hayop na iyon, ang mga basura tulad ninyo, kahit ang sahod ay sayang lang. Nararapat pa? Jiang Wanxing, huwag kang maghangad ng higit pa. Sakim ka. Ang outstanding employee last quarter. Nagkamali lang si Secretary Gyu. Ngayon ko ibibigay sa'yo. Ngayon, maaari mo nang tignang mabuti ang kontratang ito. Tiyak na may problema ang kontratang ito. Baka may kinalaman sa commercial secrets. Para mapasok ako sa bilangguan. Ang proyektong sakop ng kontratang ito ay pambansa ang antas. Kasama ang pagkain, damit, tirahan at transportasyon. Lifetime comprehensive benefits na mahigit 1 milyon ang halaga. Manager Jiang, pag-isipan mo pa. Kung may mangyari man sa akin, kahit papaano ay may seguridad ang baby. CJ, Boss Gyu. Mukhang hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Kung hindi siya ganoon kadaling pakiusapan. Pero ang babaeng basta-basta na lang, pumapasok sa kwarto at nakikipagtalik, paano siya magiging inosente? Ngayon, ang kailangan na lang ayusin. Boss Gyu. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanging kondisyon ng kontratang ito ay hindi pwedeng buntis ang magiging empleyado. Ang tanging kondisyon ng kontratang ito ay hindi pwedeng buntis ang magiging empleyado. Salamat sa tiwala, Boss Gyu. Pero ang kontratang ito ay hindi para sa akin. Ang tagal nating nag-usap, nagloloko ka lang pala? Manager Jiang, sigurado ka bang hindi mo nabubuksan? May mga pagkakataon na kapag nawala, hindi na babalik. Bago ako gumamit ng ibang paraan, para ayusin ka, mas mabuting tanggapin mo na lang ito. Hindi na kailangan, Boss Gyu. Kung wala nang ibang bagay, babalik na ako sa trabaho.
Jiang Wansing. Bigyan mo ako ng dahilan. Boss Gu, karapatan kong tumanggi. Di bigyan mo ako ng dahilan para tumanggi. Ako ay isang ina. Hindi ko kailanman. Isusuko ang anak ko para sa pera. Manager Jiang. Ganito kababaw na kasinungalingan. Sa tingin mo maniniwala ako? Bitawan mo ako. Maniniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Hindi ko kailanman sasaktan ang anak ko dahil sa sinuman o anumang bagay para saktan ang anak ko. Ano na namang kalokohan to? Pumasok lang sa trabaho, kailangan pang magpanggap na nasa teleserye ng boss at mahinhin na babae. Ang galing mong magsalita ng matapang. Ang anak mo ay wala namang iba kundi pampara sa'yo para makahuli ng mayamang lalaki at makapag-asawa sa mayaman. Jiang Wansing. Pasensya na, Boss Gu. Ngayong araw, lalabagin ko na ang patakaran ng isang alipin. Kapag napuno ang kuneho, kumakagat din yan. Anong gagawin mo? Baka naman. Nagkakamali ako sa'yo. Para sabihin mo iyon sa akin. Ako. Hindi. Huwag kang aalis. Tumigil ka. Sabihin mo sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Para sabihin mo iyon sa akin. Ay, Pampara para makahuli ng mayaman. Makapag-asawa sa mayaman. Gamit lang. Ako. Jiang Wansing. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan dahil babae ka. Tumigil ka. Para insultuhin mo ang buntis. Para siraan mo ang isang alipin. Ako. Teka muna. Sumusobra na ako. Masyado nang masakit ang mga sinabi ko. Ese. Kung alam mong masakit ang sinasabi mo, manahimik ka na lang. Nagbayad ako. Wala akong utang na loob sa sinuman. 100 piso lang, pera ba yon? Makatarungan ba ang bayad na yon? Pumayag ba ako? Anong 100 piso? Huwag kang magsinungaling. Akala mo ba ikaw ay? Ako nga ang ama ng batang yon. Naku, Buntis ako. Anak ng demonyong boss. Pagkatapos maging bakat kabayo. Sino bang nananaginip ng ganito? Boss Gu. Huwag kang magbiro. gabi ng Hunyo 8. 9:45 ng gabi. Hotel Huangtu. Kwarto 808. Hoy, hindi ba dapat dahan-dahan? Naalala ko na. Ang memorya ng Harvard graduate. Para sa mga ganitong bagay lang ba yan? At yung ibinigay mo sa akin, 100 pisong yon. Tulong. Nahulog lang yung pera. Kung alam ko lang na ikaw yon. Kahit sentimo hindi ko ibibigay. Ha? Mali. Kung alam ko lang na ikaw yon. Mamatay man ako, hindi ako papasok sa kwartong yon. Jiang Wansing. Pasensya na, Boss Gu. Noong gabing yon, mali ang napasukan kong kwarto. Mali ang kwarto, pinatay mo agad ang ilaw. Diretso na sa punto. Talagang nakakamangha ka, Manager Jiang. Nakakabilib. Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa'yo, Boss Gu. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Tama ka. Bakit ko pa itatanong ng detalyado? Sa isang babaeng pera lang ang habol. Hindi pwedeng ipagbuntis yang bata. Magpresyo ka. Anyway, impossible. Jiang Wansing. Akala mo ba dahil lang sa batang to, makakapag-asawa ka na sa pamilya Gu? Salamat sa pagpapahalaga, Boss Gu. Ang pamilya Gu, kami ni Baby, ay masyadong mataas para sa amin. Jiang Wansing. Dapat mong malaman kung kailan huminto. Anyway. Gulin, okay lang ang pagiging mayabang. Pero kung may persecution complex ka, kailangan mo nang magpagamot. Sarili kong anak to. Ako ang magdedesisyon. Dahilan lang yan. Ang ibig mong sabihin sa sariling desisyon ay magkaroon ng anak na walang ama at hayaang mamuhay siya sa anino ng kawalan ng pagmamahal ng pamilya habang buhay. Ano naman kung walang ama? Ako nga na ulila, nabubuhay ng maayos. Kahit wala ka, ang pagmamahal ko sa bata, mas marami, hindi ko kulangin. Aileen, ang mga magulang mo ay arranged marriage nga, pero ang pagmamahal nila sa'yo ay tunay.
Gusto ng lola mo na mag-asawa at mag-anak ka, ay hindi para gamitin mo ang pagkakamali ng nakaraang henerasyon upang parusahan ang susunod. Pwedeng ipagbuntis ang bata. Pero kailangan mong pumirma ng kontrata. Pwedeng manatili ang bata. Pero kailangang pumirma ng isang kasunduan. Hindi, Sa'yo ang bata. 500,000 kada buwan ang sustento. 500,000. Hindi ba dapat tumaas ang antas ng pamumuhay ng baby? Pwede namang pag-usapan. E di, umupo tayo at pag-usapan natin. Guyan, kung nakinig ka na sa sulok, pasok ka na rito. Secretary Gu. Supervisor Jang. Kaka-rating ko lang din. Supervisor Jayang, tungkol sa bata, may ilang hiling ako. Hindi mapagkakatiwalaan si Jayang Wansing. Pero para sa huling habilin ni Lola, gusto kong bigyan ng pagkakataon ng bata. Ginoong Gu, magsalita po kayo. Siguro hindi lang ilang hiling kundi 100,000,000 hiling, ano? Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, pakiusap na mag-keep ng distansya sa ibang lalaki. CJ. Ako ay isang babaeng mahilig maglaro, at pera lang ang habol na imahe. Ay malamang na, sa isip ng taong ito, nakaugat na. 500,000 kada buwan. Hatiin sa 3 bayaran simula, gitna, at katapusan ng buwan. 80% ng halaga ay dapat gamitin para sa bata. Sa ganitong mahigpit na kondisyon, dapat mawala na ang pangarap niyang maging mayaman. Walang problema. Ginoong Go, ang kuripot naman ito. Para bang may magnanakaw. Kahit ganito, hindi siya nagalit. Tiyak na may iba pa siyang balak. Ano nang ikinababahala nila? Walang taong magrereklamo. Sa 500,000 bigay na lang, di ba? Nangalay na nga ang mga pisngi ko sa ngiti, okay? Supervisor Jayang, kung mayroon kang anumang pagtutol, pwede mong sabihin, huwag kang magtimpi. Nag-aalala ng sobra si Ginoong Gu. Lahat ng bibilhin para sa bata ay dapat dumaan muna sa pagsusuri ng profesional na team ng pamilya Gyu. At saka, iyon lang naman ang mga hiling ko. Sa wakas, tapos na. Ginoong Gu, hindi naman po kayo magkakaproblema. Kung hihiling din ako ng ilang bagay sa inyo, di ba? Supervisor Jayang, magsalita ka. Sa wakas, lumabas na ang tunay niyang pakay. Baka nagpakita ang kaluluwa ni Lola. Talaga bang may gusto si Supervisor Jang kay Ginoong Go? Talagang hindi siya tumitigil sa paghabol sa akin. Gusto niyang gamitin ang bata para lumapit sa akin. At pagkatapos, balak ang pamilya Gu. Para sa bata, kailangan nang gawin ang mga kinakailangang sakripisyo. Kapag nakuha ko na ang custody, hindi na ako muling mabibiktima ni Jayang Wansing. Ang akin bang gusto mo? Kailangan ko ang iyong medical exam, premarital check-up, family medical history, at love history. Yung love history hindi na kailangan. Kailangan ko ang lahat ng report at impormasyon na nabanggit. Ano nang ibig mong sabihin, hindi na kailangan ang love history? Dahil alam naman ng lahat, wala ka namang love history. Hindi. Para saan mo ba kailangan ang mga impormasyong ito? Pinaghihinalaan mo bang may sakit ako? Para sa magandang lahi, kailangang simulan sa pinagmulan. Sa panahon na yon, ilan ba sa mga hepe ang walang sakit? Natatakot na ako baka maipasa ang iyong delusyon at narcissism. CJ, may iba ka pa bang hiling? Boss Gu, ang tungkol sa pagkakaroon nating ng anak pakiusap, panatilihin nating sekreto. Siyempre, maliban sa empleyado at boss, wala tayong anumang ibang relasyon. Magiging ama na si Boss Go, pero single pa rin simula ng ipanganak. Ang bilis magdesisyon ni Boss Gu. Wala na akong ibang hiling. Kapag naiprepare na ninyo ang kasunduan, ako na ang pipirma. Si Jayang Wansing wala talagang hihilingin, hindi pwede. Kailangan ko siyang subukan ulit. Sandali. Dadagdagan ko pa ng isa. Para sa kaligtasan at kalusugan ng bata. Bago matapos ang pagpapasuso, dapat kang manirahan kasama ko.
Tataas ang renta ng 1,000. Bahala ka kung magbabayad ka o hindi. Ang bahay ko ngayon, hindi lang tumaas ang renta, hindi rin mataas ang seguridad. Paano kung lumaki na ang tiyan? Ang pagkakataong makapasok sa bahay ay narito na sa harap ko. Talagang hindi ka na makapagpigil, di ba? Mas maingat pa rin si Boss Gyu. CJ, papadalhan kita ng address sa pamamagitan ni Guyan. Pwede ka nang umalis. Sa pagpili ng marketing director, maaaring ipromote ng lampas sa karaniwang proseso depende sa sitwasyon. Laging pinipigilan ni Kinye ang aking promotion. Baka pwede kong subukan kay Gulin para makakuha ng pagkakataong makapasok sa kompetisyon. Boss Gyu, ang huli na ng oras. Nagtrabaho ka pa rin. Jiang Wansing. Jiang Wansing. Ikaw, anong gusto mong gawin? Siyempre, para magpasalamat sa'yo, Boss Gyu, sa pagtanggap sa akin. Hindi ka ba interesado sa pamilya Gyu? Di ba? Wala naman akong sinabi na hindi ako interesado sa'yo. Boss Gyu. Ang dali mo namang lokohin, Boss Gyu. Huwag kang ang ganyan. Hindi kita magugustuhan. Totoo ba yan? Paano ako nakapanaginip ng ganoong nakakahiyang panaginip? Sino yan sa ganitong oras? Sino yan? Hi, Aray. Jiang Wansing. Hindi ba bukas ng umaga, kapalilipat? Boss Gyu. May oras ako ngayong gabi, kaya lumipat na ako. Hindi naman kita naabala sa pagpapahinga, di ba? Kapag nag-half day leave, mawawala ang perfect attendance bonus. Parang napilitan ka pa sa pagsagot, pero ang bilis mo namang lumipat. Halatang inaantok na, di na makapikit. Talagang malibog at materyosa. Ang lugar na ito, lakarin lang, 15 minuto lang. Pwede akong matulog ng 1 oras pang matagal. Yung kwartong yon, diyan ka tumira. Ay, Boss Gyu, ang huli na ng oras. Bakit nagtatrabaho ka pa rin? Baka naman. Yung panaginip ko kanina ay premonition. Magpahinga ka ng maaga. Nandyan ang kwarto. Ako. Magre-reply lang ako ng isang mensahe tapos matutulog na ako. Tungkol ito sa promotion at sahod. Sobrang excited ako, hindi ako makatulog. Habang nandito ka, paano ako makakampante? Umusog ka ng kaunti. Boss Gyu, parang mahina ang signal ng internet dito sa bahay mo. Kailangan kong lumipat ng pwesto para makakuha ng signal. Ang pangit ng dahilan mo, paano kung ibulgar ko, tapos diretsahan siyang umamin? Ay naku. Hindi pa ako nakakita ng babaeng, ganito kalambing, wala talagang hiya. Boss Gyu, sa promotion ng mga middle manager, ngayon sa Gyu Corporation, ano ang pinakamahalagang hinahanap? Siyempre, performance. May pag-asa. Parang okay naman ang signal. Dito sa pwestong ito. Gold digger siya, may masamang intensyon siya, mapanlin lang siya. Nagpapalpitate ba ako? Bakit ang bilis ng tibok? Boss Gyu,
Para sa exceptional promotion ng middle manager, ano ang mga requirements? Recommendation ng 3 senior executive. Huwag ka nang lumapit. Hindi naman imposible to. Kahit hindi para sa pag-aalaga ng baby, susubukan ko pa rin. Ay. Boss Q, uwi na muna ako para magpahinga. Bakit ang dami ng pawis ninyo? Mainit. Matulog ka na. CJ, Buti na lang hindi ako natinan. ang sarap ng pakiramdam kapag natural kang nagigising. Magandang umaga, Boss Q. Boss Q. May isang bagay akong gustong i-apply sa inyo. Abala ako ngayon. Ang bilis mo namang maglakad. May humahabol ba sa iyo? Naka-leave si Secretary Q. Sa pagkakataong ito, hindi na ako masisigawan. Pasok. Boss Q. Jiang Wansing. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sobrang busy ako ngayon? Pasensya na po, Boss Q. Ang pagtakbo para sa direktor ng marketing department. Magtatapos ngayong alas 12. Ito ang aking application para sa pag-ulat ng lampas sa hierarchy. Pakiusap, pirmahan ninyo po. Hindi ba't si Kinye ang boss mo? Ganito ba kalaki ang hilig mo sa pag-uulat ng lampas sa iyong boss? Pasensya na po, Boss Lu. Si Kinye. Siguradong hindi niya papayagan ang application ko. Sige na. Karapatan lang naman para makapag-file ng kandidatura ito. Huwag mo akong hawakan. Pinirmahan ko na ang application mo. Magmadali ka. Boss Q. Boss Q. Boss Gu, nilalagnat po kayo. Kailangan ninyong pumunta sa ospital. Umalis ka. Huwag kang magpanggap. Hindi ako malilinlang ng mga pakunwari mo. Pinagmalasakit ko, ginawa mo pang masama. Jiang Wansing. Sinungaling ka. Wala ka man lang pasensya para lukuhin pa ako ng matagal. Boss Go, gising na po kayo. Secretary Gu. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bumili ng mga gamit para sa sanggol? Tumawag si Supervisor Jiang, at sinabing nilalagnat po kayo. Siya. Oo. Patuloy na pinapalitan ni Supervisor Jiang ang tuwalya para pababain ang lagnat ninyo. Hanggang sa dumating ang pribadong doktor, saka lang hamupa ang lagnat ninyo. Si Jiang Wansing pala ang nag-alaga sa akin. Pero hindi lang ako umiwas sa kanya, sinigawan ko pa siya.
Hoy, Boss Go. Hindi pa po tapos ang IB ninyo. Supervisor Jang. Halos kalahating umaga kang absent. Ganito ba ang attitude mo sa pagtakbo bilang director? Kung pangit ang attitude ko, mas malaki ang sansa mong ma-promote. Umalis ka. Hindi mo ba sinabing kumakalat ang chismis na si Jiang Wanxing ay gold digger at buntis ng hindi kasal, tapos wala na siyang pag-asa sa kumpanya? Paano ko malalaman? Yun pala. Ako pala ang nagkamali sa kanya. Yung sinabi ko dati, na nang aasar at nanlalait kay Jiang Wanxing. Baka ayaw na niya sakin. Hoy, Boss Go. Hindi naman. Ayaw niya sa'yo. Hindi naman yan ang unang araw na ayaw niya sa'yo. Talaga? Siyempre. Graduate ka ng prestihiyosong paaralan. Bilyonaryo. Matagumpay at bata pa. Sinusunod ka pa nga niya. Kaya, kahit na absent siya at nasigawan, pinili pa ring mag-alaga sakin. Tama. Mas mabuti nang magalit ang boss kaysa sa katrabaho. Alam naman ng lahat yan. Kaya nag-alala siya sa kalagayan ko. Kaya pumasok siya sa Royal Hotel, room 808. Oo, tama. At umalis siya nang walang pag-aatubili. Kaya, kahit paulit-ulit ko siyang pinahirapan, pinilit pa rin niyang ipanganak ang bata. Oh, tama ba? Anong tama? Gusto niya talaga ako. Ha? Guyan. Kahit papaano, si Jiang Wanxing ang ina ng anak ko. Kahit hindi ko siya gusto, hindi ko naman pwedeng baliwalain ang nararamdaman niya para sakin. Tama ba? Ha? Ha ha. Secretary Gu, marami pa akong trabaho. Hindi natapos ngayon. Ano po ang kailangan ninyo, Boss Gu? Bakit niyo po ako tinawag? Bilang pasasalamat sa pag-aalaga ninyo, ipinag-utos po ni Boss Go na isang 5-star chef ang maghanda ng pagkain para sa buntis. Salamat po, Boss Gu. Sakto, gutom na ako. Sa wakas, gumawa ng tama. Tiyak alam ni Gu na allergic ako sa seafood. Sinadya niya to. Alam kong magugustuhan niya. Boss Go, mas maganda kung kayo mismo ang magbibigay kay MS Jam. Ano ba alam mo? Kung ako mismo ang magbigay, baka magkamali siya ng akala. At sagutin ko siya, ano nang gagawin ko? Ha? Mas maingat nga po kayo. Kumusta? Tapos na ba si Jiang Wanxing? Sabihin mo sa kanya wag magmadali, kaya ko pang maghintay ng 5 minuto. Boss Go, umuwi na po si Supervisor Jang pagkatapos ng trabaho. Ano? Siguro nahulaan niya na may sorpresa ako sa bahay. Itong babae. Ang talino talaga. Aray. Aray. Nag-overtime para sa trabaho. Ang pagod. Kasalanan iyan ni Gu. Hay. Baka ito yung pambawi sa lunchbox kanina. Si Gu, ang lakas ng loob na pagtawanan akong mataba. Ang init naman ng tingin mo. Ganito ka ba kagusto sa akin? Putang ina, lalabanan kita. Jiang Wanxing, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Bagong modelo ng i. Okay lang basta nagustuhan mo. Gusto kita. Sandali, yung key na libo-libo ang halaga ng isa. Kahit di ko masuot, ibebenta ko na lang sa second hand, sulit pa rin. Pagtapat to ng nararamdaman, ang bilis naman nito, wala pa nga akong singsing, na nahahanda.
Salamat, Boss Gu. Gusto ko talaga to. Mabuti naman. Nagtatago ka. Paano kung magiging katulad siya ng anak natin? Hoy, Jiang Wansing. Bukas pagkatapos ng trabaho. Mag-dinner tayo. CJ. Guyan. Yung Heart of the Rose na binili ng Gu Group, gawin mo agad na singsing. Kailangan ko bukas bago maggabi. Ang aga mo sa opisina. Siguro kagabi, nahiya siya sa pagtapat niya. Supervisor Jiang, kung gusto mong maging director, huwag kang magbulahan. Ituloy mo ang pag-ayos. Alam ko na. Basta't magtagumpay ako, hindi na ako pipigilan ni Kinye. Ngayon, kahit ilang beses pang baguhin, kakayanin ko. Kung hindi para kunin ang singsing. Sabay sana kami sa pag-uwi. Gulin. Jiang Wansing. Jiang Wansing. Guyan. Ano nang ibig sabihin ng hindi makakapunta ang doktor? Wala akong pakialam. Jiang Wansing. Okay lang ako. Huwag na nating abalahin pa ang doktor. Gabi na. Sino bang hayop ang hindi nagpapahinga ngayon? Okay lang. Kung okay lang, bakit ka nahimatay sa pagod? Pagod lang sa trabaho. Magpahinga ka ng mabuti. Ginoong Gu. Ngayon ang panahon na, ako ay kumakandidato para maging Direktor ng Marketing Department. Jiang Wansing. Ito ay pagiging irresponsible mo, sa sarili mo at sa bata. Gulin. Kailangan kong makipagkumpetensya. Kailangan kong mapromote. Kailangan ko ng pera. Iyon ang tunay na pagiging responsable sa sarili at sa bata. Bitawan mo ako. Madali lang sabihin. Alam mo ba kung ilan sa buong marketing department ang nakikipagkumpetensya ngayon? Jiang Wansing. Mas malakas ba ang connection mo kaysa sa kanila? Mas magaling ang kakayahan mo? O mas marami kang karanasan? Wala. Pero hindi mo na kailangang mag-alala, Ginoong Gu. Jiang Wansing. May anak ka na, mayroon ka na rin ako. Bakit hindi ka pa rin masiyahan? Nababaliw ka ba, Gulin? Anong relasyon ang meron tayo? Wala. Hindi ba't ikaw ang may gusto sa akin, ikaw ang nanligaw sa akin, at kahit nawalan ka ng dignidad, nagdalang tao ka pa rin sa akin. Ako, may gusto sa iyo. Gusto ko ba na araw-araw kang nang pua? At minumura mo ako ng todo? Gusto ko ba na kinakansela mo ang bonus ko nang walang paliwanag? O gusto ko ba na simulat sa pool, hinamak mo lang ako? Ako. Tingnan mo ng mabuti. Gumastos ako ng 100,000 pesos para maghanap ng lalaking magbibigay ng anak. At ikaw lang ang tangang di mapagkakatiwalaan na nagkamali ng binigay na numero ng kwarto. Aksidente lang ito.
Kung ganoon, bakit ka nag-absent para lang alagaan ako? Magsalita ka. Sa isang boss na katulad mo, na napakasakit magsalita at walang puso. Bilang isang empleyado, may lakas ba ako ng loob na hindi ka alagaan? Jiang Wanxing. Ang iyong professionalism ay talagang kahanga-hanga. Nakakatawa ka, Ginoong Gu. Ako, si Jiang Wanxing, ay isang ordinaryong tao na mahilig lang sa pera. Hindi ko kayang tanggapin ang napakamataas na pagpuri mo. Gusto ng isang boss na mayabang at masakit magsalita? Pwede mong itanong kung sino sa mga nagtatrabaho ang magkakaroon ng ganoong bangungot. Itong babaeng ito, napakasakit ng ulo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang napalampas. Ginoong Gu. Ito ay noong nakaraang buwan, ulat pang pinansyal. Akala ko si Supervisor Jiang, kahit papaano ay isasaalang-alang ang 70 milyon ng Rose Heart, mag-aatubili ng kaunti. Mukhang nabigo pa rin. Mula ngayon sa harap ko, huwag mong banggitin ang pangalan ni Jiang Wanxing. Anumang problema sa pagpapalaki ng bata, ipaubaya mo sa kanya na makipag-usap sa iyo. Opo, Ginoong Gu. Kung gayon, si Supervisor Jiang. Huwag mo ring banggitin ang salitang Jiang. Kung gayon, ang mga pagkaing pampalakas na binili para sa kanya, ipapadala pa ba? Bakit hindi ipadala? Walang kahit isang sentimo ang mababawas para sa kanya. Opo. Ginoong Gu. Ginoong Song ng Song Group, inanyayahan kanyang magkita sa hapon. Sinabi niyang dalhin ang Xiao Huangjiang. Ang mga homophone ay hindi rin dapat banggitin. Ang pagkikita ay kanselado. Lumabas ka. Ginoong Gu. Sa totoo lang, kumpara kay Supervisor Jiang, ang sabi na gusto kanya. Sa halip ay mas katulad mo, ikaw mismo ang nahulog sa pag-ibig. Sa tingin ko, ang utak mo ay naipit sa pinto, di ba? Aray, Ginoong Gu. Ang mukha ay pansamantala. Ang asawa ay habang buhay. Ganito mo. Sa tingin ko, ang bonus mo ngayong buwan ay ibabawas lahat. Sa tingin ko. Isang araw, anong mga walang kabuluhang alalahanin? Si Guyan, itong walang kabuluhang nag-aalala. Nagpahirap sa akin kahit ang mga dokumento ay hindi ko na mabasa. Sa gitna ng mga tao, lagi ka bang sa unang tingin, nakikita si Supervisor Jiang? Ano naman kung siya ay pangit ng may kakaibang katangian? Ang pakiramdam ng pagdating ng sweldo ay napakaganda. Ang iyong mga kasiyahan at kalungkutan, madali bang maapektuhan ni Supervisor Jiang? Ano naman? Nakakatawa siya, hindi ba ako pwedeng tumawa? Mukhang maralita. Aray, ang init ng panahon. Bakit napakainit? Kahit na nakita mo ng sarili mong mata, ang mga pagkukulang ni Supervisor Jiang. Ikaw ba ay sa kanya, hindi makapuot? Kung lahat ay, hindi ka nahuhulog sa pag-ibig. Ikaw ay tunay na nahulog. Guyan, Ay, Boss Go, mali ako, huwag mo na akong sasaktan. hindi. Tama ka. Iniibig ko na siya. Hindi. Mahal ko siya. Ha? Ang bilis mo namang tanggapin yun. Ang bilis talaga. Sabihin mo, paano ko siya liligawan? Ito kasi. Isang single na tulad ko, saan ko malalaman yon? Guyan. So, kanina, nagbibiro ka lang pala sa akin. Mukhang yung bonus mo, ayaw mo na talaga. Alamin mo kung ano ang gusto niya. Boss Go. Sa pagligaw sa babae, kailangan alamin mo kung ano ang gusto niya. Mahilig sa pera si Jiang Wanxing. Pwedeng taasan ko ang sahod niya. Gusto niya ng promosyon. Pwede ko rin siyang bigyan ng espesyal na pabor. Hindi pwede. Naiinggit ako.
Sa Go Corporation, 10 na akong taong sekretarya at tagapangasiwa. Ni minsan, hindi ako Gina niya ni Boss Go. Boss Go, kailangan mong tumayo sa panig ni Supervisor Jang. Igalang siya, paniwalaan siya, suportahan siya. Ipamukha mo sa kanya na lahat ng ito ay nararapat sa kanya, hindi limos. Oh. Gets ko. Guyan. Doblehin ang bonus mo ngayong buwan. Salamat, Boss Go. Malamang nakita ni Gulin na pinagalitan ko si Lin Wei. Kagabi sa galit ko, nasabi ko lahat. Paano kung gipitan niya ako at agawin ang bata? Supervisor Jang, para sa pagtakbo bilang direktor, palagi kang nag-o-overtime. Hindi lang mababa ang efficiency mo, naaapektuhan pa ang trabaho mo. Ate Xingxing, tingnan mo, ang haggard mo. Baka naman sa huli, kahit yung bata sa tiyan mo, wala kang makitang tatay. Supervisor Jang, Ikaw, may bulaklak po kayo, kaya dinala ko na po. Brand ng Jito. Xinye, tignan mo siya. Break tayo. Hoy, Wei Wei. Secretary Gu. Si Boss Gu, ito ba ay? Ang sama-sama na ng sinabi ko, ang tigas ng ulo. Nagpadala pa rin siya ng regalo. Gusto po mag-apologize ni Boss Go. At sabi niya, itong Reg Along ito, magagamit niyo po. Utos ni Boss Go. Ang mga nag-o-overtime ngayon, 5 beses ang overtime pay. Itong pag-apologize, medyo may sincerity naman siya. Ang gabi na. Malamang tulog na siya. Uwi ka na. Ang hirap ng overtime. Ano tong weirdong itsura? Alam ko kung ano ang gusto niya. Mahilig din siya sa gwapo. Hindi naman. Ang generous mo, Boss Gu. Jiang Wanxing. Hindi ako basta-basta nagiging generous, sa kahit sino. Talaga ba, boss? Bilang empleyado mo. Swerte ko talaga. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang bilis mag-isip ng utak mo. Pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Jiang Wanxing, wala akong experience, kaya ginaya ko lang, ang paraan mo ng panliligaw sa akin. Eh, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tigil, boss mo ako. Ako ang nagpapakain sa'yo. Hindi ako, ang dapat mong pagkamalian. Jiang Wanxing. Mahal kita. Hindi ba? Hindi. Hindi dahil sa bata. At hindi rin dahil sa gabing yon sa 808, lalong hindi dahil tinanggihan mo ako. Gusto lang kita. Paano niya nalaman? Ang sasabihin ko. Dahil gusto mo ako. Hindi ibig sabihin, kailangan mong pumayag. Alam ko, marami akong flaws. Pero unti-unti kong babaguhin. Gusto ko lang ng pagkakataong manligaw sa'yo. Dayaan to. Wala akong dahilan para sampalin siya. Pero paano ako maniniwala? Hindi mo kailangang maniwala. Obserbahan mo lang ako. Nag-aral ka ba ng mind reading? Ito ang collateral ko. 70 milyon. Magandang investment. Supervisor Jiang. Bukas. Pwede ba kitang sabay papasok? Eh sige naman. Maaga kang matulog. Hindi nga. Hindi yon.
Seryoso pala si Gulin. Hay naku. Hindi na ako sasabay kay Gulin. Papasok sa trabaho. Nakakakaba ang tingin niya sa akin. Malaking chismis. Ang asawa ni Boss Gu ay sumabay sa kanya sa kotse, papasok dito sa GoCorp. Nahuli na. Ako. Pink ang suot ng asawa ni Boss Go. Baka naman si Lin Wei mula sa marketing department. Siya nga, white square bag. Anong klaseng mata yan? Document envelope itong hawak ko. Supervisor Jiang. Pakopyahin mo ito. Lin Wei, 3 buwan ka na sa kumpanya. Hindi ka pa rin marunong gumamit ng printer. Napakadali lang naman. Ikaw na ang gumawa. At saka, ngayon, ako na ang asawa ng presidente. Paano ko nalaman? Ikaw ang asawa ng presidente. Boss Gu, bakit po kayo nandito? Linway, tama ba? Ikaw ay. Boss Gu, ang Lin Corp at GoCorp ay may partnership pa. At saka, kanina po, kayo po ang unang bumati sa akin. Tinatawag kita para umusog ka. Ang utak mo ba ay? Boss Gu. May urgent proposal pa. Ang marketing department. Lin Wei, kausapin ka ni Boss Gu mamaya. Boss Gu. Jiang Wanxing. Babaeng manloloko. CJ. Lin Wei, ay pumayag na lumipat sa karibal na kumpanya. Bakit hindi natin siya diretsong tanggalin? Talagang magaling siya. Hintayin mo, malalagot ang karibal natin. Wansing. Para sa pagtakbo mo, marami akong isinakripisyo. Dapat mo akong tulungan na mag-disinfect. Huwag kang mag-aliw. Ang sinasabi ninyong katapatan. Ibibigay ko sa inyo. Gulin. Naisip ko ng mabuti. Tayo, ay hindi talaga bagay. Jiang Wansing. Noong nag-arrange date ka, dahil sa pagiging bagay, pinili mo si Kinye. Sa tingin mo ba ngayon, mas mahalaga pa rin ang pagiging bagay kaysa sa pagmamahal? Gulin. Inimbestigahan mo ako. Boss Gu. Talagang makapangyarihan ang mga paraan mo. Gulin. Kung gusto mo akong ligawan, pwedeng bulaklak at singsing ang ibato mo. Kung ayaw mo sa akin, pwedeng paalisin mo ako sa trabaho. Pero bakit ko naman papasok sa isang relasyon na ako ang laging nasa ilalim? Pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano makilala ang isang tao. Bagong promote na direktor ng marketing department. Nakuha ko talaga. Malamang, ay dahil din kay Gulin, resulta ng panliligaw niya sa akin. Secretary Gu. Supervisor Jiang. Mali. Director Jiang. Congratulations sa promotion. May iba pa bang utos si Boss Go? Aalis na muna ako. Ano na namang balak ni Gulin? Huwag kang masyadong mag-isip, Supervisor Jiang. Congratulations, Jiang Wansing, sa matagumpay na pag-promote bilang direktor. Okay lang kung hindi, dahil hindi susuko si Jiang Wansing. Ang promotion ko ay hindi dahil kay Gulin. Ay nako, hindi talaga. Wala talagang kinalaman si Boss Go. Sabi niya, baka hindi niya mapigilan, napurihin ka, at maapektuhan ang desisyon ng management.
Para pagka-promote mo, walang masasabi ang iba. Nagkamali ba ako? Ang mga paratang ko sa kanya ay haka-haka lang dahil sa kawalan ng katiyakan. Supervisor Jang, sabi ni Boss Go, pwede kang lubos na, maniwala sa sarili mong galing. Ano? Naku, delikado ito. Gulin, kailangan kitang kausapin. Yung proposal mo para sa bidding, na copy ng kumpanya ng kalaban. Pina-investigate ko na si Guyan, tungkol dyan. Sa mga araw na ito, kahit anong sabihin nila sa'yo, huwag kang makinig. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ano? Patayin mo ang cellphone mo, huwag kang tumingin kahit saan. Ang plano ko. Paano kaya na-leak? Siyempre, dahil sa pera. Ipinagkanulo mo ang kumpanya. Jiang Wanxing, paano ka nakakapagpakapal ng mukha para manatili pa rito? Walang ebidensya. Huwag kang magbintang ng ganyan. Bakit hindi mo buksan ang group chat at tingnan? Ikaw ang nag-leak ng company secrets. Ngayon, parang daga ka sa kalye. Lahat gustong hampasin. Bakit ko titingnan? Siguradong si Ginoong Gu ang magpapanatili ng aking pagkatao. Siyempre, umaasa ka kay Ginoong Go. Dahil siya, para sa'yo, walang dahilang tinanggal si Lin Wei. At hindi man lang nag-isip, itinaas ka bilang director. Kinye, mag-isip ka bago magsalita. Si Gulin ay hindi katulad mo, na basta na lang pwedeng pagbintangan. Pagbintangan, ang hindi tamang relasyon ninyong dalawa ay nakita ko mismo. May litrato pa nga akong ebidensya. Ikaw, Ganoon ba? Kung ay papasko ang litrato ninyong dalawa na magkayakap sa company group chat. Isang boss na walang pakialam sa buhay ng empleyado. Sa tingin mo, ang buong kumpanya, may magtitiwala pa ba sa'yo? Kung gayon, Manager Kin, ano ang gusto mong mangyari? Pakiusap, Ginoong Go, tanggalin si Jiang Wanxing. At pumili ng bagong marketing director. Para magkaroon ng katarungan para sa lahat. ano kaya ang pipiliin niya? Kinye, tinuturuan mo ba ako? Gulin, kumalma ka muna. Bitawan mo muna. Hindi ako nangangahas, pero ang mga empleyado ng Go Corporation, at isang babae. Hindi naman mahirap pumili, di ba, Ginoong Go? Hindi ko pwedeng hayaan si Gulin na patuloy na galitin ni Kinye. Gulin, huwag mo muna siyang pansinin. Umalis na tayo. Jiang Wanxing. Umalis ka muna sa Gu Corporation pansamantala. Gulin, ano ba ang ibig mong sabihin? Nasisante ka na, hindi mo maintindihan? Ang nagkamali, siya ang mananagot. Palaging patas ang Gu Corporation. Larawan. Kung gusto ni Manager Kin na i-post niya. Daisy Sibo ka, Boss Go. Buburahin ko na ngayon. Ito ba ang sinasabi mong, ako ang bahala sa lahat? Natuto ako. Ang pinakabagong plano ng Go Corporation, pampaganya lang yan. Pero, yung napag-usapan natin dati, kailangan taasan ang sweldo. Kasi marami pa akong magagandang impormasyon. Dito. Ikaw pala, ang nagtaksil sa kumpanya. Jiang Wanxing. Nasisante ka na. Sa tingin mo, may maniniwala kung i-report mo ako? Kung matino ka, umalis ka na. Hindi naman sigurado yan. Bruha, gusto mong mamatay? Jiang Wanxing. Kinilabutan ako sa'yo. Binigyan kita ng voice recorder para pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi para ipaglaban mo ako.
Gusto ko lang tulungan kang hulihin ang taksil. Pinagkakaisahan ninyo ako. Pero naibigay ko na ang mga trade secret ng Go Corporation sa kalaban. Wawakwak na ang Go Corporation. Una, ang risk assessment ng planong yon, hindi pumasa. Kaya hindi gagamitin ng Go Corporation. Pangalawa, ang magpapatupad ng plano ng kalaban ay si Lin Wei ang laging nagkakaproblema. Kaya, wawakwak na ang bagong amo mo. Guyan, dalhin mo siya sa presinto. Opo. Boss Go, nagkamali ako. Boss Go, huwag kang magalit. Mali ako. Gulin, itinapon ang plano ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahan-dahan. Gusto kong hintayin matapos ang pag-aayos, bago ilagay ang pangalan mo. Tingnan mo, ano ito? Alisin mo yan. Pinalayas mo na ako. Walang saysay ang anumang ibibigay mo. Jiang Wanxing, pasensya na. Sa araw na ito lang, naunawaan ko ang iyong pangamba. Ito, kontrata ng paglilipat ng shares. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Gu Corporation. Kahit sino ay maaari mong palisin. Kasama na ako. Ikaw. Napaka-importante ng dokumentong ito. Itinapon mo lang sa sahig. Kaya ngayon, maaari mo bang pakasalan ako? Kung ganon, sa hinaharap. Ako at ang anak. Tingnan mo na lang ang magiging ugali ko.